Tara na mga bata, ilagay na muli ang ngiti sa inyong mga labi dahil ang buhay ay isang bahaghari. Ang aralin ay tiyak na gagaan kung atin itong sisimulan. 1, 2, 3, tayo nang matuto Filipino sa ikatlong baitang. Ilagay na muli ang ngiti sa inyong labi dahil sasamahan ko kayo sa ating aralin tungkol sa pagbabaybay ng wasto ng mga salitang natutuhan sa aralin at salitang di kilala batay sa bigkas. Sa aralin natin ngayon, mababaybay ninyo ng wasto ang mga salitang matututuhan sa aralin at ang mga salitang di kilala batay sa bigkas. Marami akong inihandang gawain para sa inyo. Mga kabahaghari, nagagalak akong nariyan ka muli sa harap ng inyong telebisyon. Alam kong handang-handa na kayo, kaya samahan ninyo ako. Kumusta mga bata? Kumusta mga bata? Buksan mo na ang module mo. Ako ang inyong guro sa baitang ikatlo ng asignaturang Filipino. Ang wika at panitikan ating pag-aralan sa puso at tandaan bawat natututunan sa ng asignaturang Filipino. Balikan natin ang inyong nakaraang aralin upang malaman ko kung kayo ay may natutuhan dito. Pakinggan ninyo akong mabuti. Sa inyong sagutang papel, iguhit ang aking mga sasabihin ayon sa hinihingi ng panuto. Gawin ito ng maayos. Una, gumuhit ng bilog. Pangalawa, sa loob ng bilog, gumuhit ng linya paitaas. Pagkatapos naman, mula sa gitnang linya, gumuhit ng linya pahalang. Ikatlo, sa labas ng bilog, gumuhit ng parisukat. Itapat ito sa bawat gilid ng linyang nakaguhit sa loob. Bilang panghuli, kulayan ang bilog ng pula. Kulayan naman ng asul, berde, dilaw at kahel ang bawat parisukat. Ano ang naglalaro sa isipan ninyo na nabuo sa mga iginuhit batay sa panutong ibinigay ko? Tumpak! Para nga itong isang Ferris wheel. Nasundan ba ninyo? Mahusay! Bigyan ninyo ng malakas na palakpak ang inyong mga sarili kung nasunod ninyo ang mga panuto. At kung hindi naman... Huwag mag-alala, huwag mangangamba, sa leksyon ay tumutok lang. Nandito ako para ika'y tuluyan. Huwag mag-alala. Ang paghihintay ni Girly Ravara Banico. Sabik na sabik ang magkapatid na Eric at Sem dahil ngayong araw ay mamamasyal sila sa karnabal para sumakay sa Ferris wheel o Chubibo.
kasama si Tio Ruel na kararating lamang galing sa Japan. Alam nilang maraming dalang pasalubong si Tio Ruel na nakalagay sa kanyang bag na degulong. Habang naghihintay sila sa kanilang tiyo, ay naisipan nilang kunin ang mga barya sa kanilang wallet o kalupi. At pinagdikit-dikit ang mga ito gamit ang magnet o batubalani. Lumipas ang ilang sandali ay may dumating na isang lalaki. Ngunit hindi nila agad nakilala dahil sa suot nitong antipara. Dahil malabo na ang mga mata nito, ito na pala ang kanilang Tio Ruel na kanina pa nila hinihintay. Masaya nila itong niyakap at agad na silang umalis upang mamasyal. Ang saya naman ni na Eric, Sem at Tio Ruel dahil magkakasama silang namasyal. Nawa ay nagustuhan ninyo ang kwento. Ating tuklasin ang mga aralin, isipin, limiin at suriin. Bawat takda ay ating gawin nang maluwag sa ating damdamin. Naibigan niyo ba ang kwento ng magkapatid at ng kanilang tiyo? Alamin ko nga sa pamamagitan ng mga katanungan. Sino-sino ang magkapatid? Ang magkapatid ay sina Sem at Eric. Mahusay! Sino ang kinasasabikan nilang makita at makasama? Bakit? Tumpak si Tio Ruel dahil ito ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Saan sila mamamasyal? Magaling sa karnabal! Ang huhusay nyo talaga! Naalala nyo ba ang mga salitang may guhit kanina sa kwento? Balikan natin ang mga ito. Hulaan ninyo ha! Punan mo ng tamang letra ang mga kahon upang mabuo ang kahulugan ng bawat salita. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Bilang isa, isang bagay na gawa sa isang magnet. Mahusay! Ang sagot ay batubalani. Ikalawa, lagayan ng pera o pitaka. Magaling! Kalupi! Ikatlo, gamit ng mga malalabo ang mata. Wow! Antipara! Ikaapat, uri ng sasakyan sa karnabal na mataas at umiikot. Ang huhusay, tsubipo. Ang gagaling talaga. Yakapin ninyo ang inyong mga sarili kung nakuha ang lahat ng tama. At kung hindi naman, huwag mag-alala dahil marami pa tayong gagawin. Baybayin natin ang mga salitang ginamit sa kwento kanina upang lalo natin itong maintindihan. B-A-T-O B-A-L-A-N-I Batubalani. A-N-T-I-P-A-R-A Antipara. T-A-M-P-I-P-I
Tampipi. T S U B I B O. Tsubibo. Paano natin ito binaybay? Ang pagbabaybay o spelling ay maaaring pasulat o pabigkas. Kadalasan, sumusunod ito sa alituntunin sa kung anong bigkas ay siyang baybay. Tingnan ninyo ang halimbawa. Ang nasa gawing kaliwa ay ang tunog o bigkas nito. At ang nasa kanan naman ay ang pagbabaybay dito. Tsubibo. T S U B I B O. Antipara. A N T I P A R A. Batobalani. B A T O B A L A N I. Mababaybay ninyo ng maayos ang salita kung alam at naisaulo mo ang tunog ng bawat letra ng alpabeto at maisusulat ito sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga tunog ng letra ng salitang binaybay. Madalas mo bang naririnig ang mga salitang iyan? Ang mga salitang batobalani, antipara, tampipi, tsubibo ay mga halimbawa ng salitang di kilala o mga salitang hindi natin karaniwang ginagamit. Dahil sa ito ay mahirap maunawaan, mahalagang intindihing mabuti kung paano ito ginamit sa pangungusap o pahayag. Sa kasanayang ito, higit na mapapaunlad mo ang iyong bokabularyo. Umaasa akong naunawaan ninyo ang ating aralin. Basahin ang kwento upang masagot ng tama ang kasunod na gawain. Ang Masayang Tagpuan ni Girly Ravara Banico. Masaya, walang kasing saya. Ito ang nararamdaman namin tuwing umaga pagpasok sa klase ni Ginang Christy Pascual. Bukod sa malinis at maayos, maaliwalas din ang aming silid-aralan. Tuwang-tuwa kaming nagbabasa ng mga kwento gamit ang miktinig para sa mas malakas at malinaw na pagsasalita. Gumagamit si Ginang Pascual ng makabagong teknolohiya sa pagtuturo katulad ng internet at laptop. Dala-dala niya palagi ang pantablay para hindi malowbat. Kung minsan ay hinahayaan niya kaming mangalap ng impormasyon sa pook sapot, tulad ng Google at YouTube gamit ang internet. Sa pagtatapos ng taon, isang makulay na abaniko ang aming handog para kay Ginang Pascual bilang sukli sa napakagandang karanasan sa aming masayang tagpuan. Tukuyin ang larawan sa bawat bilang. Isulat ang tamang baybay ng larawan. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Pantamlay, pantablay, pansablay. Puok sipat, puok sapat, puok sapot. Miktinig, maktunog, matunog. Abaniko, abako, abiko. Tunghayan natin ang mga tamang sagot. Bilang isa, pantablay. Pangalawa, pook sapot. Pangatlo,
miktinig. Pang-apat, abaniko. Nakamamangha ang inyong husay, mga bata. At kung hindi naman nakuha ang tamang sagot, Huwag mag-alala, huwag mangangamba. Sa leksyon ay tumutok lang. Nandito ako para ika'y tulungan. Huwag mag-alala. isa-isip, mababaybay mo ng maayos ang salita kung alam at naisaulo mo ang tunog ng bawat letra ng alpabeto at maisusulat ito sa tamang pagkakasunod-sunod ayon sa salitang binabaybay. Ang mga salitang di kilala ay mga salitang hindi natin karaniwang ginagamit. Kinakailangang mapaunlad mo ang iyong bokabularyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng may pangunawa sa bawat pahayag. Mga bata, isagawa natin ang iba pang mga gawain sa inyong module. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang masagutan ninyo ang pagsasanay na ipakikita ko. Gawin ito ayon sa hinihingi ng panuto. Isulat ang salitang nasa tamang baybay sa loob ng panaklong sa bawat pangungusap. Isulat ito sa sagutang papel. Bilang 1, maraming bigas, begas, bagas ang naani ni Ama. Ikalawa, mangga ang paborito kong purtas, prutas, putras. Ikatlo, masarap maligo sa olan, ulen, ulan. Ikaapat, dapat nating igalang ang ating bandila, bandela, bondila. At ikalima, ang aking mga daleri, dalere, daliri ay mahahaba. Tingnan natin ang tamang mga sagot. Sa bilang 1, bigas. Sa ikalawang bilang, prutas. Sa ikatlo naman, ulan. Bilang 4, bandila. At pang-5, daliri. Unawain mo ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit batay sa gamit nito sa pangungusap. Bilugan ang kasing kahulugan nito sa loob ng panaklong. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel. Bilang 1, luma na ang dekorasyon ni Aling Nena sa bahay kaya bumili siya ng iba't ibang bulaklak upang magkaroon ng bagong palamuti, paso, aparador. Nakatira sa isang malapad na lote sina Tony at Lito. Kaya matagal silang natatapos maglinis dahil na rin sa layo, lawak, lalim nito. Ikatlo, ang lumang City Hall ng Tagum ay nasa dulo, gilid, sentro ng lungsod. Kaya madali itong nararating dahil nasa gitnang bahagi ito ng Tagum.
Ika-4, bumisita sa mababang paaralan ng Mantilam ang mga panauhing dayuhan upang maghandog sa mga mag-aaral ng libreng salamin sa mata. Bisita, sundalo, kaibigan. Ika-5, maligayang tinanggap ng mga mag-aaral ang salamin sa mata at umuwi silang umiiyak, malungkot, masaya. Magaling mga bata. Ang huhusay niyo talaga. Tapos na muli ang ating oras. Alam ko, isang makabuluhang sandali ang sa atin ay nagdaan. Siksik, liglig at umaapaw na kaalaman. Dito lamang yan sa Wika't Panitikang Filipino sa ikatlong baitang.